Ngayon, happy Father's Day sa inyong lahat dyan. Tayo ay bumabati tayo sa atin ng mga tatay natin dyan. Kundi dahil sa kanila, wala tayo dito. Especially, yun. Kasi, ang isang tatay kasi, siya yung nagmulan lahat eh. Kagaya nila Abraham, ni ako, di ba? Tsaka si Jose, tsaka si Adan, siya yung tatay. Nagkalat ng lahi. Minsan kasi tayo ay hindi natin nalalaman ang isang ama. Hindi natin nalalaman yan. Tayo kasi pag ginulpi tayo, minsan sinusumpa natin sila. Sinasabihan natin na masama yung tatay natin kasi sila yung nagugulpi sa atin. Pero doon sa likod na yun, may makikita dyan. Mayroon kang makikita napakabuti niya talaga. Ito sabihin ko sa iyo. Ang tanong ko sa iyo, diba, ikaw bata ka, bakit ka pinapala ng tatay mo? Bakit? Ang tanong ko sa iyo, ikaw ba, wala ka ba nagagawang kasalanan? Kung wala ka nagagawang kasalanan, hindi ka papaluin. Sa totoo lang. Kasi, yung paggawa ng kasalanan, may katumbas na kaparusahan yan. Katumbasan, di ba? Igalang mo ama at ina. Lalo ng tatay. Kasi yung tatay mo, ibig sabihin, tatay mo, yung apelido ng tatay mo, dala-dala mo. Ikaw anak ka. O, yung tatay natin, dala-dala yung apelido natin, dala-dala yung apelido ng tatay natin, dala-dala natin. Pag tayo nagkasala, sino nadadawit? Yung tatay natin. Yung tatay natin, walang ginagawang masama. Pero tayo mga bata, meron tayo nagagawang kasalanan. Kaya lagi tayo ginugulpe, lagi tayo pinagsasabihan ng tatay natin. Yun. Kasi tayo, masyado tayo inuusgahan yung tatay natin. Porket na lagi ka ginugulpe ng tatay mo, sinusumpa mo na siya. Especially bakla ka. Biro mo, pinipilit ka ng tatay mo na magpakalalaki ka. Pero anong ginawa mo? Sinaway mo siya. Di ba sabi sa Biblia, igalang mo ang ama at ina. Paano mo igagalang mo ang tatay mo? Ibig sabihin, gagalangin mo yung tatay mo, lahat ng pinag-uutos sa'yo, gagawin mo. Kaya bakit mo ginagalang ang tatay mo? Kasi sumusunod ka sa kanya. Kaya ng Diyos, ang paggalang, ibig sabihin paggalang, yung pagsamba. Kasi palagay natin, sambay natin ang tatay natin. Kasi kung hindi sa kanila, wala tayo dito. Yung nanay natin, tawid lang eh. Tinawid lang tayo ng nanay natin. Pero, lahat tayo, nagaling tayo sa tatay natin. Huwag mong sabihin na lahat ng lahi galing kay Eva. Hindi. Lahat ng lahi galing kay Adan. Lahat yan kay Adan. Lahat yan. Kay Adan yan. Kahit yung mga igante, kay Adan din yan. Hindi naggaling sa
Kasi yung babae, yung tawid lang, tinawid ka lang. O kaya binigyan ka ng liwanag, di ba? Di ba? Ano ibig sabihin ng ama? Di ba? Tatay, father di pamilya. O kaya aligi ng tahanan. Aligi. Yung aligi, siya yung pinaka pundasyon. Kaya nga, aligi. Ibig sabihin yung aligi kasi, yun ang pinatitibayan kasi nun, yung aligi. Tapos yung nanay naman, yung ilaw ng taanan. Siya yung nagbibigay ng liwanag. Eh syempre, pag ganun kasi tayo, ngayon, Father's Day tayo ngayon. Ano ba ang ireregalo sa tatay natin? Bulaklak? Yung parang kagaya sa Mother's Day? Hindi rin. Ang ireregalo mo sa kanya, yung kapatawaran. Yung kapatawaran. Ibig sabihin, kapag nagpatawad ka, kagaya ng Panginoon Jesucristo, pinatawad yung kasalanan natin. Lahat ng kasalanan natin, inako niya lahat. Inako niya lahat. Yung kasalanan natin. Eh, syempre, pag ikaw ang tatay, ikaw yung lalaki, syempre, lahat ng kasalanan, kahit yung kasalanan ng asawa mo, ihahako mo. Halimbawa, asawa mo, nakasaksak, sa pagmamahal ng asawa mong babae, ihahako mo lahat ng kasalanan niya para hindi siya makulong. Hindi mo magpapakulong ka dahil sa asawa mong babae sa pagmamahal mo. Talagang kasi pag ikaw ang ama kasi, halimbawa, magkakaroon ka ng anak, ano kayo mararamdaman mo kapag nagkaroon ka ng anak? Ano mararamdaman mo? Kasi pag naramdaman mo yung nagkaroon kang anak, napakasaya nun. Napakaligaya mo nun. Kasi yung pag nagkaroon tayong anak, para ka nanalo sa loto, parang ang pinalalunan mo ay bilyon. Bilyon ang pinalalunan mo pag nagkaroon ka ng anak. At lalo-lalo na kapag ang anak mo napakabait. Pero wag po tayo kahit sabihin mong ang anak mo napakasalbahe, pero namang ikaw ang tatay, ay pinagsisikapan mo mapabuti yung anak mo. Kahit sabihin mong salbahe yung ng anak mo, di ba? Kahit sabihin mong salbahe yung anak mo, binibigyan mo siya ng pagkakataon. Hinihintay mo siyang magbago yun yung anak mo. Yung kagayang sa kantang Anak, di ba? Isinilang ka sa mundo nito ay lagintuan ng magulang mo. Hindi lang magulang mo, pati tatay mo. Tuwang-tuwa yung tatay mo. Nung isinilang ka sa mundo, tuwang-tuwa, kaya ganun. Tuwang-tuwa ang tatay mo. Kaya ito masasabi ko sa inyo, tuwan-tuwa ang tatay mo talaga, tuwan-tuwa. Nung isinilang ka dito sa mundo nito, tuwan-tuwa ang tatay mo. Kahit sabihin mo ang tatay mo, napakasalbahe siya. Kasi, oo nga, nakikita mo yung tatay mo, salbahe siya, lagi ka pinapalo. Kahit sabihin mo wala kang kasalanan, pinapalo ka, pero sa likod mo, nalulungkot siya. Yung sa likod mo. Kahit sabihin mo, napipilitan siya sa sarili niya, kaya nga pinapalo ka niya para mapabuti ka. Yun. Diba?
ang pamalo ay panggising sa anak. Diba? Turuan mo ang bata sa dapat niyang lakaran. Pag tumanda man yan, ay hindi niyang iiwalayan. Kawikaan 22:6, diba? Yun, diba? Kasi kapag tayong tatay kasi, halimbawa galing tayo sa trabaho, minsan galing tayo sa trabaho, tapos dala-dala yung pasalubong natin para sa anak natin. Eh, nung binigyan mo ng pasalubong yung anak mo, tuwan-tuwa yung anak mo. Tapos, ang ginagawa kasi ng anak mo, iniidolo ka niya. Tapos, sinasamba ka niya. Oo. Kasi lagi mo siya binibigyan ng pasalubong, yung anak mo. Kaya ganun. Itong tatay ko, pagmamalaki ko to. Tatay ko. Eh, paano yung tatay mo? Salbahe. Lagi ka pinapalo. Lasinggero. Nagda-drugs. Ano kaya gagawin mo sa tatay mo? Kahit ganun yung tatay mo, tanggapin mo rin siya. Tatay mo, lagi ka ginugulpi. Lagi ka sinisipa. Pero doon sa likod na yon, naghihintay siya para mabago ka. Naghihintay siya. Kaya yung pinapakita sa iyo masama. Kaya ang tanong ko sa iyo, ikaw ba ay hindi ka ba nagkakasala? Ikaw ba anak? Hindi ka ba nagkakasala? Siyempre nagkakasala ka rin. Kaya nga, sinisingil ka ng tatay mo. Diba? Sinisipa ka. May kasalanan ka. Dapat, bago, ito sabihin ko sa atin, tayo mga anak, bago mong, atulan na masama yung tatay natin, o kaya, itakwil, o kaya, sumpahin, yung tatay mo, bago mong sumpahin ng tatay mo, itakwil, dapat isipin natin yung nagagawa nating kasalanan. Isipin natin. Dapat mag-isip ka muna bago mo nasumpahin yung tatay mo, atulan yung tatay mo. Isipin mo yung nagawa mong kasalanan. Bakit niya nagagawa sa'yo? Bakit ka ginugulpi ng tatay mo? Bakit? Kaya ang tanong ko sa'yo, ikaw ba? Wala ka ba nagagawang kasalanan? Yung kagaya ng Panginoon ni Kristo, di ba? Eh, syempre ikaw mismo, ang gagawin mo sa tatay mo kapag nagawa ng kasalanan sa'yo, ang pinakagamot niyang kapatawaran, patawarin mo yung tatay mo. Kahit gano'n ang tatay mo, kahit yung tatay mo, lagi ka ginugulpi, sinisingil ka, okay, especially bakla ka. Yan, tanong ka sa'yo, yung pagkabakla mo, kagustuhan ba ng tatay mo yan, yung kabaklaan mo? Ang tanong ko sa'yo, ikaw bakla ka, kagustuhan ba ng tatay mo yan, yung pagiging bakla mo? Ang tanong ko sa'yo, kaninong apelido ang dinadala mo? Ikaw bakla ka, kanino? Di ba sa tatay mo? Di ba sa tatay mong dala? Ay yung naging bakla ka, hindi ba apektado yung tatay mo nung naging bakla ka? Hindi. Kasi, syempre, pag ang tatay nagawa ng kasalanan yung kanyang anak, syempre ang tatay mahiya yun. O kaya naging bakla yung anak niya. Yung anak niyang lalaki naging bakla. Okay lang maging tomboy yung babae. Yung babae kasi hindi naman magdadala ng hindi yan magdadala ng apelido yung babae. Yung lalaki. Kaya lang yung lalaki nagkabakla. Yung lalaki.
Kaya tayo mga lalaki, tayo mga anak na lalaki, bago tayo mag-isip na ikakasumpa sa ating tatay na lagi tayo ginugulpi, lagi tayong nilulublog sa drum, mag-isip ka muna bago mo na sumpahin yung tatay mo, bago mo itakwil ang tatay mo. Pag-isipan mo na gagawa mo. O ang tanong ko sa'yo, ikaw bakla ka, yung kabaklahan mo, gustong gusto mo ba ng tatay mo yan, yung kabaklahan mo? Di ba hindi? Di ba yung apelido ng tatay mo, dala-dala mo, yung apelido ng tatay mo? Yan tanong ko sa iyo, yung tatay mo ba, hindi ba nahiya sa ginagawa mo? Lalo na kapag nakasaksak ka. Pero ang tatay mo, nagawa ka, halimbawa sa eskwela, bring mother ka. Minsan nga sabi ng teacher ko, bring father ka. Sige, bring father ka. Bring mother eh. Bakit bring mother? Bakit? Kasi yung nanay nasa bahay lang. Kung kumbaga housewife paano ang nanay tas sa katatay? Pare-paro sila nagtatrabaho. Nandiyan katulong mo. Paano yun? Diba? Kaya ganun. Paano yun? Katulong mo. Ba? Katulong mo. Nandiyan. Bring father. Bring mother. Sige. Bring mother ka. Yun. Yun ang sabi ko sa akin. Kaya ako dati, ako yung tao na meron akong nagagawa sa tatay ko. Ang higit sa lahat, sinusumpa ko pa yung tatay ko. Sabi ko sa sarili ko, sana hindi ikaw naging tatay ko. Bakit naging ganun ka sa akin? Pero pag nag-isip kasi ako, hindi rin eh. Sabi ko sa sarili ko, bakit ako ginaganitong tatay ko? Diba? At iniisip ko yung nagawa kong kasalanan. Ito pala yun. Nagawa kong kasalanan. Bago yung ano. Siyempre, hindi ka gugulpin ng tatay mo. Hindi ka papaluin ng tatay mo pag wala kang nagagawang kasalanan. Diba? Siyempre, ang dala-dala mong apelido, tatay mo. Hindi naman nanay mong dala-dala ng apelido eh. Diba? Hindi naman nanay mo eh. Ang nanay mo eh, ibang apelido. Tapos, yung apelido ng tatay mo, dala-dala ng nanay mo. Tapos, yung apelido mo, galing sa tatay mo. Di dala-dala mo rin. Yun. Sino ang nadadawit dito? Kapag nagagawa kang kasalanan, di tatay mo. Yung tatay mo talagang nadadawit kapag tayo nagkasala. Minsan, sa sobrang galit ng tatay mo, pinalo ka. Dapat, mag-isip ka mo muna bago mo sumpahin yung tatay mo. Diba? Saka wag mo akong gagayahin. Ganyan yung ginawa ko sa tatay ko. Ngayon, panahon na para patawarin ko yung tatay ko. Sabi ko sa sarili ko, hindi ko nagmatigas ako. Sabi sa akin, kundi dahil sa tatay mo, wala ka dito sa mundo nito. Yun mo sabi Kaya nga minsan kapag nagsabi tayo ng walang kwenta ang magulang mo, ano ba ang naging karapatan mo? Kung walang kwenta ang magulang mo, ano ba naging karapatan mo? Mag-isip tayo. Ano ba naging karapatan natin? Kung walang kwenta ang magulang natin, di ba? Walang kwenta.
syempre, ikaw anak. Ikaw ba, wala ka man nagagawang kasalanan? O ikaw ba, wala ka ba nagagawang kasalanan? Wala ka bang may kwenta ka ba dito sa mundo? Di ba wala ka rin kwenta, wala ka rin nagagawa, di ba? Mo sabihin mo, ang tatay mo walang kwenta, di ba? Lalo-lalo na ang tatay mo nagtatrabaho para sa inyo. O kaya, minsan tayo, halimbawa, pag inubad yung pantalon, tinitingnan yung bulsa ng pantalon ng tatay natin. Tapos, nangungupit pa tayo dun. Minsan 20, 50, nangungupit tayo. 5 piso. At tapos sasabihin mo, pag hindi binibigay ang gusto mo, sasabihin mo, walang kwenta to. Walang kwenta to. Tatay ko, walang kwenta to. Pag hindi binibigay ng gusto mo, di ba? Huwag po tayong ganun. Tapos sabihin mo, may kwenta ka. Anong kwenta mo? Kahit sabihin mo may kwenta ka, kahit sabihin mong may kwenta ka, nakapagtapos ka, pero yung magulang mo hindi nakapagtapos dahil lang sa'yo. Kaya nga hindi nakapagtapos yung magulang mo dahil sa'yo. Sinilang ka dito sa mundo dito tapos sasabihin mo, porke nakapagtapos ka, sasabihin mo sa magulang mo walang kwenta. May kwenta ang magulang mo, kaya nga nandito ka sa mundo Ay nandito ka sa mundo, may kwenta yung magulang mo. Huwag mo sasabihin mo walang kwenta yung magulang mo. Imposible sinasabi mo walang kwenta yung magulang mo. Imposible yan. Walang kwenta ang magulang mo. Please lang. Huwag mo itakwil magulang mo. Kahit sabihin mo, nanay mo. Niniwan ng nanay mo. Patawarin mo nanay mo at patawarin mo ang tatay mo. Halimbawa, ang tatay mo nagda-drugs. Patawarin mo. Unawain mo yung tatay mo. Unawain mo siya. Kaya nagagawa niya yun. Dahil sa kanyang kahinahan. Ikaw nga, may kainahan ka rin Nung nagkaroon ng nung may kainahan yung tatay mo, tinatakwil mo na. Di ba? Tinatakwil mo yung tatay mo. Tanggapin mo yung tatay mo. Tanggapin mo siya. Tanggapin mo. Kahit sabihin mong lumalapit na sa'yo. Kahit sabihin mo matanda na nag-ulyanin na. Kahit sabihin mo, napakalaki na kasalanan ng tatay mo sa'yo. Patawarin mo siya. Kaya nga lumalapit sa'yo yung tatay mo kasi humihingi ng tawad sa'yo. Nagkukumbaba na yung tatay mo. Once na nagkumbaba yung tatay mo, patawarin mo siya. Pagkakataon mo, patawarin siya. Yung yung sasabi ko sa inyo. Kaya nga, Happy Father's Day sa inyong lahat. Kundi dahil sa inyo, buhay kami dito sa mundo na ito. Kung hindi dahil sa inyo, wala kami dito. Kahit sabi mo ang tatay mo, nagiinuman yan sa labas, pabayaan yung tatay mo, minom doon sa labas. Huwag mo pipigilan yung tatay mo, ikaw nga, hindi ka nga niya pinipigilan, tapos pipigilan mo yung tatay mo uminom sa labas, pipigilan mo. Minsan lang uminom yung tatay mo, pipigilan mo. Diba? Kahit nga ako, pag may trabaho ako, bibigyan ko yung tatay ko. Wala akong pakialam kung saan yan dadalhin yung bibigay ko sa kanyang pera. Wala akong pakialam. Kasi, obligasyon ko siya. O obligasyon ko siyang bigyan yung tatay ko. Kahit sabihin mong kahit utusan ako ng nanay ko, wag mong bigyan ng tatay mo. Ito sabihin ko sa nanay ko, Nay, obligasyon ko yung tatay kong bigyan.
Kundi dahil sa tatay ko, wala ako dito. Yun ang maitutulong ko sa kanya eh. Bigyan ko siya eh. Diba? Bigyan ko siya eh. Yun eh. Tapos, inalisa mo na ang karapan na bigyan siya. Diba? Kahit sabihin mo, mapupunta sa pandrugs niya, o kaya sigarilyo, alak, wala na akong pakialam doon. Pagbibigyan ko siya. Pag may pera ako, bibigyan ko talaga siya. Kahit may pera ako. Yun ang ano. Halimbawa, pinilay ako ng tatay ko, wala na sa akin yun. Wala na sa akin yun. Galit ako sa tatay ko dahil sa na-brainwash lang kasi ako. Kahit san-san nang gano'n yun. Naaway ko pa yung tatay ko. Muntik ko nang napatay yung tatay ko. Sabi ko, paano na kapag napatay ko yung tatay ko? Kung napatay ko yung tatay ko, hindi ko mapapatawan ng sarili ko. Halimbawa, napatay ko yung tatay ko, magpapakulong talaga ako. Totoo yun, hindi ako tatakas. Magpapakulong talaga ako. Sabi ko, pulis, sir, huli nyo na ako. Sabihin ko, pinatay ko yung tatay ko eh. Diba? Tapos, papatay mo eh, siya yung nagbigay ng buhay sa'yo. Papatay mo lang. Yan ang pinakaiwaga ng tao. Yung tao talaga ang iwaga. Yun. Kahit sabi mo nasa isang kaluluwa ka na, pero mararamdaman mo rin yun. Ginamo ang kuya ko. Nakikita niya ako. Nagbago, sabi ng kuya ko sa panaginip. Dominic, ang galing mo, Dominic na yan ah. Mukhang nagbago ka. Sabi sa akin ng kuya ko doon sa panaginip. Kuya ko talaga. Mukhang unting-unting pinapatawad yung tatay mo. Hindi na kayo nag-aaway ng tatay natin, Dominic. Ang galing mo. Okay ka dyan. Parang nag-level up ka. Sabi sa akin ng kuya ko doon sa panaginip na yun. Pero kapag tumitingin ako sa tatay ko, parang nararamdaman ko yung sarili ko. Nararamdaman ko. Yun yung ano. Sabi ko sa inyo, bigyan mo lang ng konsuelo yung tatay mo. O kaya, sabi mo, Tay, basketball tayo. Sabi mo, Tay, billiard tayo. O kaya, chess tayo, Tay. Laban tayo sa chess. Yun sabi ko. Dapat itong araw na ito, mag-bonding kayo. Mag-bonding talaga kayo. Kasi, kayo na dapat magkasama ngayon. Ikaw nga. Tayo nga. Laging kasama yung nanay natin. Kung nasa bahay, yung nag-aalaga. Pero yung tatay mo, yung nagbigay ng mga income di sa bahay. Sa katunayan nga, ang tatay, nagtatrabaho, diba? Ibig sabihin, si tatay pa rin. Nagbabayad ng ilaw, tubig, upa. Si tatay pa rin. Diba? Kaya nga ipagmamalaki pa rin natin ang tatay natin. Kahit sabi mo ang tatay mo ay lasinggero, ang tatay mo nagda-drugs, addict, tanggapin mo ang tatay mo. Dahil galing ka sa kanya. Yun. Galing ka sa kanya. Kaya sinasabi ko sa inyo, sabi ko sa iyo, kaya nga lagi ka ginugulpi, dapat tanungin mo ang sarili mo, ikaw ba, wala ka ba nagagawang kasalanan? Kaya ginugulpi ka ng tatay mo. Wala ka ba nagagawang kasalanan? Kung meron, sigurado gugulpin ka kung meron yun. Bago mong sumpahin yung tatay mo, itakwil ang tatay mo. Pag-isip ka muna
Ikaw ba, wala ka ba nagagawang kasalanan? Kung umusga ka lang sa tatay mo. Ikaw nga, nininigarilyo ka rin eh. Ikaw nga, umiinom ka rin ng alak eh. Tapos sasabihin mo, tatay mo, umiinom ng alak. Lasinggero, tatay mo. Ikaw nga, umiinom ka rin. Eh, paano din kayo? Kaya ganun. Kasi huwag kasing husgahan yung tatay kasi natin eh. Huwag nating husgahan. Eh, syempre, nung bata ka, itong ka lang, bata, inintay mo yung tatay mo kung merong dalang pasalubong. Eh, nung may dalang pasalubong, binigay sa'yo, eh, din tuwang-tuwa ka. Tapos, nung lumaki ka, tapos wala ng trabaho tatay mo, so sabihin mo, sinusumpa mo na kagad yung tatay mo. Porque na walang trabaho yung tatay mo, sinusumpa mo na. Huwag ganun. Hindi naman, kasi ang pagmamahal priceless eh. Hindi naman, lagi mo yung panunumbat, diba? Masama yung panunumbat, masama yun. Kaya ganyan, napakasama talaga. Kaya nga, nung naalala ko si Uncle, siya yung nag-aalaga sa akin, siya yung nagpapaaral, di ba? Kahit nung nasa hospital kami ni Uncle, ako nagbabantay sa kanya. Pero pinipilit kong hindi ako matulog para bantayan si Uncle. Eh, nung doon sa dialysis, sabi ko, tutubuan na naman yung si Uncle. Tutubuan siya. Sabi ko, sige, pumayag na ako. Tutubuan yung si Uncle. Nung tinubuan, yun na. Wala na, bumigay na si Uncle. Para ko yung tatay yun. Para ko yung siya yung tumayo bilang tatay, bilang ama. Tapos yung tatay ko naman, lagi ko namang inaaway yung tatay ko. Diba? Nung doon na kumakain ng tatay ko, sabi ko, parang bumalik. Sabi ko, hindi, kasi yung tatay ko kasi, hindi ko siya binibigyan ng pagkakataon yung tatay ko. Pero, sabi ko, nung nakikita ko yung tatay ko, nagano siya, nagsasaing siya. Minsan niya, siya nga nagluto eh. So, nung hindi makatayo si Uncle, tatay ko nagluto. Tatay kong nagprito. Nagprito siya. Luto siya. Minsan, tinola. Gluto siya. Tatay ko nun. Pero masarap magluto yung tatay ko. Kaya gano'n. Yung hindi makatayo si Uncle. Kaya nga sa totoo lang, ang laki-laki ng ambag niya na tatay ko. Kaya Uncle Oo. Kala ko sa sarili ko, yan tatay ko, wala yan. Walang kwenta yan. Pero meron din meron siyang kwenta Kaya nga kasi di mo kasi nararamdaman yung pagbabago ng tatay ko Kasi puro galit ang naiipon di ba? Puro galit talaga Kaya nga nag-iisip ako Nag-iisip talaga ako. Kagaya ni Ruby. Sabi ko, bakit ayaw niyang puntahan yung pamilya niya? Yung nanay niya, tatay niya, ang alam ko, buhay yan nanay niya, saka tatay niya, buhay yan. Nasa probinsya. Diba? Kahit sa Pasko, puntahan niya. Nung December nga natamaan pa nga yung sa Pasko Ang balik ni Ruby 27. Ang balik ni Ruby 27.
Ba? Hindi. Ang balik ni Ruby, atres. Di ba? Halos 2 linggo nga walang pasok si Ruby. Nung December. Bakit ayaw niyang dalawi yung tatay niya? Kahit sa Pasko lang, dalawin yung tatay niya hanggang sa bagong taon. Yung magulang niya. Ako mas nabibilib ako. Mas mabibilib ako talaga. Ano? Sabi sa akin, ikaw Dominic, ayusin mo yung gamit mo. Maglinis ka na. Ang gulo. Diba? Yun. Ako naman, tigas ang ulo ko pag ganyan. Yun. Tapos si Ang, yun, namatay na si Ang. Wala na. Tapos sumunod yung kuya ko. Diba? Ngayon, si Kuya Oka. Yan si Kuya Oka. Talagang mabait. Napakabait niyang bilang ama. Bilang papa. Yung papa ni Marika. Ladang gusto ng anak niya, binibigay niya. Bil mo si Kuya Oka. Umutang siya ng umutang para sa anak niya. Doon ako bilib ako kay Kuya Oka talaga. Para hindi sa pag di niya binibigyan gusto ng anak niya, susumpahin siya, hindi yung ganun. Kasi matindi yung pagmamahal eh. Matindi yung pagmamahal eh. 'Di ba? Kapag tatay ka talaga, doon mo mararamdaman kung talaga may alaga ka talaga sa sarili mo. Magkakaroon ka lang ng alaga kapag may anak ka o kaya meron kang batang namamalimos. Ito sabihin ko sa inyo, ikaw lalaki ka. Kapag nagbigay ka sa bata na pulubi, mararamdaman mo bilang isang ama. Pag nagbigay ka sa batang pulubi. Yun. Sabi ko sa iyo, halimbawa, kahit sabihin mo wala kang anak, halimbawa, sabihin mo mga inaanak mo, o kaya pamangkin mo, para ka rin tatay. Kung magbigay ka, para kang tatay. Kaya nga kasama ka sa Father's Day. Yung pagdiriwang ng Father's Day, hindi porket na wala kang anak, hindi ka kasama doon. Kasama ka rin doon. Basta ka nagbigay ka sa mga bata. Kasama ka sa Father's Day. Kasama ka doon. Kaya ganun. Kahit sabihin mo hindi ka nagbigay sa anak mo, pero kasama ka rin doon. Kasi nandun yung pagkaama mo eh. Noon na nagkaroon ka ng anak eh. Kahit sabihin mo nalaglag yung anak mo, namatay yung anak mo, pero kasama ka niya sa Father's Day mo. Kasi nararamdaman mo yun eh. Nandun yung excitement eh, nung nagkaroon ka ng anak eh. Yun ang sabi ko sa inyo. Diba? Kaya nga, wag kasi tayo huhusga sa ating ama. Ang regalo natin sa ating ama, yung kapatawaran. Hindi mo na kailangan na o kaya, yayain mo yung tatay mo, mag-swimming kayo, o kaya mag-basketball kayo, o kaya mag-billiard kayo, o kaya mag-chess kayo, maglabang kayo. Diba? Yun ang talagang o kaya, sabi mo, tay, okay, mag-inuman kayo, one-on-one kayo, sa inuman. Kasapan mo na yung tatay mo. One-on-one kayo. Huwag mo sasabihin mo ang tatay mo. Ayoko yan. Ayoko yung si Itay. Kasinggero yan. Ayoko yan. Pasamang tao yan. Si tatay. Huwag ganun. Pakisama mo yung tatay mo. Kaya ganun. Kaya
Kahit sabihin mo ang tatay mo, babaero, tapos igla kayo iniwan. Pero ito sasabihin ko sa'yo, patawarin mo yung tatay mo. Patawarin mo. Patawarin mo yung tatay mo. Kahit sabihin mo, iniwan kayo. Iniwan kayo. Kayo mag-ina, iniwan kayo. Tapos, sumama na sa iba. Diba? Patawarin mo. Bigyan mo ng pagkakataon. Yung kagaya ko na binibigyan ko ng pagkakataon si Joseph. Lagi, paulit-ulit ko pinapatawad yan si Joseph. O sige, Joseph, pasok ka dito. Ganun na ako kay Joseph. Ganun ako. Maaba kasing PC ko eh. Maaba yung pasyensya ko eh. Pero yung pagdating sa lokohan, doon na ako madadali talaga. Sa lokohan talaga. Niloloko mo, patalikod. Yun yan. Sabi ko, Joseph. Joseph, ano dyan, Joseph? Pinagsabihan ko siya na magpagupit ka, Joseph. Ang haba ng buhok mo. Ang haba ng buhok niya hindi rin mahaba buhok. Ang daming puting buhok si Joseph. Akala mo matanda na. Samantalang matanda ako ng 3 taon dyan. Yan si Joseph. Matanda ako ng 3 taon dyan. Ha? Tapos mabaho pa si Joseph. Yun. Doon pinapatawad ko yan si Joseph yan. Kahit papaano pinatatawad ko yan. Hindi naman pwedeng hindi ko patawarin yan. Syempre nung dumating yan, naging kabuluhan yun yung buhay ko. Namasyal kami. Nung naghiwalay kami ni Gerard noon. Namasyal kami noon. Yan si Joseph na yan. Isan nga, bibigyan, Dominic, ito pera. Nilibre ako ni Joseph niyan. Kaya ganyan. Kaya yung pagpapatawad, napakalaga sa tao. Makapangyarihan yun eh. Yung magpatawad ka, makapangyarihan yun. Tingnan mo. Kapag nagpatawad ka, lalayo sa'yo si Satanas, tapos lalapit sa'yo ang Panginoon Jesucristo. Diba? Kaya ganun. Nasisilaw si Satanas eh. Kahit wala kang krus, kahit wala kang bawang, diba? Kahit wala kang kapatawaran lang ang kailangan niya, kapatawaran. Kasi ang kapatawaran ay kapangyarihan yan. Napaka-kapangyarihan yan, yung kapatawaran yan. Basta magpatawad ka lang. Magpatawad ka lang sa kapwa mo. Lalo-lalo na yung magulang mo. Halimbawa, magulang mo, nag-iingalo na nga yung magulang mo. Ayaw mo patawarin yung magulang mo. Nag-iingalo na nga. Iba nag-iingalo na yung magulang mo. Doon na labis ko ikinalulungkot sa pamilya niya. Biro mo, hanggang namatay, hindi niya pinatawad yung magulang niya. Yan mo yung tatay ni Tina de Jesus. Biro mo, hanggang namatay yung tatay niya, sinumpa din niya. Tapos sumunod yung nanay niya, sinumpa niya. Porket na iniikpitan siya. Diba ganon? Iniikpitan siya. Kaya nga pinag-iikpitan ka para mapabuti ka. Para sigurado ligtas ka. Kaya nga iniikpitan ka. Ganon yun. Yun na nangyayari tayo mga anak eh. Tayo mga anak. Gusto kasi natin masunod yung layo natin. Nung nasunod yung layo natin, bandang huli napahamak tayo. Diba? Napahamak tayo. Tapos, may gana pa tayo maglayas eh.
tayo mga anak eh. Pero yung magulang natin, naghihirap para sa atin. Alos na nagpakamatay na yung magulang natin. Tapos tayo na mga anak. Paano-anong ginagawa natin? Nagbabarkada tayo. Araw-araw tayo umiinom. Okay, hindi tayo pumapasok sa eskwela. Nagkakating tayo. Papunta sa computer shop. Di ba? Tayo mga anak. Tayo yung tayo yung pundasyon eh. Tayo mga anak eh. Yung pag hindi matibay yung pundasyon, guguho ang gusali. Pag ang pundasyon mo ay hindi matibay, guguho ang gusali. Kaya nga ang pamilya, wasak ang pamilya dahil sa anak. Yun. Dahil sa anak. Hindi sa mag-asawa talaga. Sa anak talaga. Yun. Eh kapag nawasak yung kapag nagka-problema yung anak, eh di kanya-kanya na lang. Magkakaroon ng iwalayan yan. Diba? Tapos hanggang hindi mo pinapatawad yung nanay mo, hindi mo pinatawad yung tatay mo, diba? Yun. Eh syempre, special yung tatay talaga. Yung tatay, lagi nadadawit yung pangalan niya. Yung tatay niya. Kagaya ni Lupit, di ba si Andre Lupin, yan si Richard Gutierrez. Tapos ang nanay niya si Cecilia Lupin. Yun. Yun ang ibig ko sabihin. Kaya ganyan, wag po tayong minsan tayo lagi nating ninadawit yung tatay natin. Yung kadalasan yung nanay natin, sabihin natin sa atin, tayo mga anak, ang hindi kasi alam, naghirap yung magulang kasi natin. Pasalamat ka. Tapos ang ginagawa mo, halimbawa, estudyante ka. Yung magulang mo naghihirap, o kaya magulang mo nasa ibang bansa. Tapos ikaw naman nasa Pilipinas. Tapos kung saan mo dinadala yung pera, di ba? Dinadala yung pera. Yan na sasabi ko pag ganyan. Yun yung saan dinadala yung pera. Yung pala pinagbibisyo lang pala. Tapos sabihin mo sa magulang mo, sa nanay, sa tatay mo, sa ibang bansa, tay, padalan mo ako, bus na yung allowance ko. Oh, anak, kakapadala ko lang ubus na yung allowance mo. Patay tayo dyan pag ganyan. Yan ang nasasabi ko. Biro mo, wala tayong wala tayong hindi natin na-appreciate yung nila, yung pagod nila. Tapos tayo na mga anak, saan dinadala? Nagbibisyo tayo, may tayong alak, nagyoyosi tayo. Imbis na mag-aral tayo, hindi, wala talaga. Alam mo, sa pelikulang nangyayari yan, pati nga sa totoong buhay nangyayari yan eh. Sa totoong buhay nangyayari yan. Ang hindi niya alam, mo, saan na nilulustay yung pera? Saan nilulustay? Yung pala, napupunta sa barkada. Kasi minsan barkada talaga napakasama. Mga barkada talaga napakasama talaga. Sobra. Tapos kapag nahihirapan ka, sisihin mo yung magulang mo, sisihin mo yung tatay mo, sisihin mo yung nanay mo. Bakit ka nagkaganyan? Di ba? Di ba doon sa kantang anak, bakit ka nagkaganyan? Yun yun.
Biro mo, nag-ibang bansa yung magulang mo. Tapos ito yung gagawin mo. Saan mo nilulustay? Sa barkada. Sa girlfriend. Nako. O boyfriend. Diba? Pag babae ka, bigay-bigay ka na sa boyfriend mo. Wala din. Kaya ganyan. Kuha ko sa'yo. Limbawa, ang magulang mo, OFW yung tatay mo. Bigyan mo na ng konsuelo yung tatay mo. Bigyan mo ng konsuelo. Tawagan mo yung tatay mo. Mag-video call kayo ng tatay mo. Tay, Happy Father's Day sa inyo. Ako ay nagpapasalamat ako sa inyo na binibigyan nyo ako ng pera dito sa Pilipinas. Diba? Sana mapabuti yung kalusugan nyo. Huwag nyo pababayaan yung sarili nyo. Kaya, ay ganun yun. Pag nagbi-video call kayo, hindi yung yung iba nga, nasa ibang bansa yung tatay mo. Hindi makausap yung tatay mo, hindi mo makausap. Ha? Kahit sabihin mo buwan-buwan mong kausap yung tatay mo. Yun. Eh, syempre, yung tatay mo, namimiss kayo. Kaya napipilitan ng nag-ibang bansa dahil hindi kayo para hindi kayo maghirap, 'di ba? Para hindi kayo magutom. Kaya napipilitan mag-ibang bansa yung tatay mo. Tapos itong gagawin mo. Sana nilulustay yung pera na galing sa tatay mo sa ibang bansa. Kaya nga wag po tayong wala nga tayong pagbabago niyan pag ganyan eh. Biri mo hanggang bata, hanggang nag-asawa ka na. Ganun ka pa rin. Hindi ka pa rin marunong umawak ng pera. Eh, saan na napupunta eh? Eh, sabi ko sa'yo. Sana pupunta. Tapos, kakatwiran mo, napunta sa gasolina na naman. Bakit? Bakit may sasakyan ka ba? Hindi. Hindi ba namamasahe ka ba? Hindi nga nagtataas ng pamasahe sa jeep eh. Kung sabihin mo, sa gasolina. Yun. Ang sabihin mo, sa bisyo mo. Ganun yun, sa bisyo mong napunta. Sabihin mo, ingi ka na naman sa ingi ka na naman, sabihin mo, ubus na yung allowance mo. Tapos, nako, tigilan nyo na nga ako dyan, nako. Mahalin natin yung tatay natin. Lalo na naghirap doon sa ibang bansa, okay, sa ibang lugar, okay, sa Mindanao, naghirap sila. Para hindi tayo magutom. Yan ang sabi ko sa inyo. Mahalin mo ang tatay mo. Dahil ang tatay mo. Kaya, dahil sa tatay mo, may pangalan ka. Dahil sa tatay mo, may pangalan ka. Nagkaroon ka ng pangalan dahil sa tatay mo. Oo. Kasi yung pangalan ng tatay mo napakaganda. Kaya lang, nung pumangit yung pangalan ng tatay mo dahil sa'yo, ikaw bata ka, ikaw anak ka. Kaya pumangit yung pangalan ng tatay mo dahil sa'yo. Yun. Naging matigas ang ulo mo. Eh, sino man nagadadawit? Nanay mo, hindi. Yung tatay mo nadadawit sa katigasan ng ulo mo. Yun yung sasabi ko sa inyo. Tapos, may gana tayo sumpahin yung tatay natin. Wala na nga nagagawang kamalian sa ating tatay natin. Nagkamali na ang konti ang tatay natin. Tatukso lang. Susumpahin mo na. Itatakbil mo yung tatay mo. Hindi mo napapatawarin yung tatay mo. Yan ang sabi ko sa inyo. Yan ang ibig ko sabihin. Patawarin mo yung tatay mo.
Kundi sa tatay mo, wala kang pangalan. Hindi ka makakapangalan. Kundi dahil sa tatay mo. Huwag tayong porket na ang tatay mo walang tinapos. Tricycle driver lang, jeepney driver lang, construction worker lang. Dapat nga ipagmalaki mo yung tatay mo eh. Sabi mo, porket na walang tinapos ang tatay mo, hindi mo pagmamalaki. Yung iba nga, kinakaya nila yung tatay nila eh. Yung ano lang, janitor lang, vendor lang, di ba? Construction lang, di ba? O kaya, driver lang, kinakaya nila yung tatay nila. Dapat nga, mas ipagmamalaki natin ang tatay kasi natin eh. Ipagmamalaki mo yung tatay mo pag doktor. Pagmamalaki mo yung tatay mo, abogado. Ha? Ganun ba? Pagmamalaki mo yung tatay mo, negosyante. Ha? Yung pagmamalaki mo yung tatay mo, yun lang yun. Hindi. Kahit pulis yan. Kahit janitor yan. Ipagmalaki mo yung tatay mo. Kundi dahil sa kanila, gutom ka. Kundi dahil sa kanila, gutom ka. Ha? Binibigay nga yung gusto mo eh. Kahit sabi mo ang tatay mo, janitor lang yung tatay mo ha. Janitor, yung tatay mo. Pero nabibigay yung gusto mo. Meron kang ang cellphone ng iPhone X dahil sa tatay mo. Ha? Inipon yung pera niya para may pambili ng cellphone para sa'yo. Tapos ikinakaya mo yung tatay mo. Ganun yun. Ako kuha ko sa'yo, pagmamalaki yung tatay ko. Kahit sabi mo walang trabaho yung tatay mo, pagmamalaki ko pa rin. Kahit walang trabaho yung tatay ko, pagmamalaki ko pa rin tatay ko. Ganun yun. Ganyan yung makapangyarihan. Kung meron kang kapangyarihan, meron kang kapangyarihan na wala kang tinatangi. Hindi ka nag-uusga, may kapangyarihan ka. Kapag nagpatawad ka, may kapangyarihan ka. Kapag hindi ka nagpatawad, wala ka kapangyarihan. Kapag nag-uusga ka, wala ka kapangyarihan. Diba? Ganun yun. Yan ang sasabi ko sa inyo eh. Talagang Pag malaki natin yung tatay natin, ang tatay natin, pulis, ang tatay natin, construction, ang tatay natin, teacher, halimbawa, tatay natin, security guard, magsasaka, mangingisda, tatay natin, ipagmalaki natin sila. Lalo-lalo na ang tatay mo walang trabaho, doon lang sa bahay, meron siyang kapansanan, ipagmalaki mo pa rin yun, yung tatay mo. Pagmalaki mo pa rin tatay mo. Sabi ko sa iyo, pagmamalaki mo, pag doktor yung tatay mo, pagmamalaki mo ang tatay mo, pag major ng pulis ang tatay mo, pagmamalaki mo yun. Pag ang tatay mo general, yung pulis, yun ang pagmamalaki mo. Hindi, mali ka dyan. Pag ganyan, wala kang kapangyarihan. Pag pinagmamalaki mo, yung pala, dapat ipagmamalaki mo yung tatay mo. Kahit sabi mo drug addict yung tatay mo, pagmalaki mo pa rin tatay mo, pagmalaki mo pa rin. Kahit drug addict siya, huwag mong isumpa yung tatay mo. Porket na nagdadrug siya, huwag mong sumpahin yan. Dapat nga, sino dapat isumpa mo? Yung sarili mo.
na mapag-usga. Hindi yung tatay mo. Yung sarili mo mapag-usga. Hindi yung tatay mo. Pero, porque na tatay mo, lasinggero, nagda-drugs. Pero ikaw, wala ka man nagagawa kamalian. Ang kasalanan mo, mapang-usga ka eh. Mapagmataas, di ba? Nagtatangi. Yung mapang-usga, hindi ba kasalanan yun? Yung nagtatangi ka, hindi ba kasalanan yun? Di ba? Hindi ba kasalanan yung nagtatangi ka? Sabihin daw, kasalanan yun na nagtatangi. Kasalanan yun. O kasalanan yun na nagtatangi ka. Kasalanan yun. Kaya nga mahirap na napakahirap. Mahirap ng yun. Kahit sa langit, hindi ka pwede doon. Kahit sabihin mo, magnanakaw ka, mapupunta ka rin sa langit. Kahit sabihin mong drug addict ka, mapupunta ka rin sa langit. Kahit sabihin mong manluloko ka, mapupunta ka rin sa langit. Depende sa interest. Mapupunta ka rin sa langit. Depende sa interest. Halimbawa, interest mo. Hindi, iba yung interest. Mapangimbawa, mapagtaas. Halimbawa, sabihin mo, manloloko ka. Kaya nga nanloko ka lang ng tao kasi gutom na gutom ka. Wala ka makain, kaya nanloko ka ng tao. Kaya ganun. Kaya nagnanakaw ka kasi ang una sa lahat, walang tumutulong sa'yo. Kahit gobyerno, hindi ka tinutulungan. Kaya nagnakaw ka na lang. Defend your situation. Walang tumutulong sa'yo. Kaya nga pinag-isipan mo magnakaw ka. Kaya ganun. Sabi sa akin, wow, si Dominic nagsalita ng ganun. Diba? Sabi ko sa'yo, kahit magnanakaw ka, mapupunta ka sa langit. Kahit drug addict ka, mapupunta ka sa langit. Kahit pumapatay ka, mapupunta ka pa rin sa langit. Yun. Ang hindi na mapupunta sa langit, ang hindi na mapupunta sa langit, yung sinungaling, mapagmalaki, mapag-usga. Yung hindi mapupunta sa langit, mapupunta sa impyerno yan, mga yan. Kahit sabi ko sa'yo, kahit drug addict ka, mapupunta ka sa langit. Kahit magdanakaw ka, mapupunta ka sa langit. Kahit pumapatay ka, mapupunta ka rin sa langit. Kaya ganun. Ganun ang ibig ko sabihin. Ganyan. Minsan nga, kapag nagnakaw ka, o kaya pumatay ka lang tao, porket na pumatay ka ng tao, uhusgahan ka, masamang tao ka, ay masama yan. Kaya pumatay ng tao yan eh. Kaya tanong, bakit siya pumatay ng tao? Ipinagtanggol niya lang yung sarili niya. O kaya, ipinagtanggol niya yung pamilya niya. Kaya nakapatay siya. Kaya ganun. Dapat nga, yung mga ibang gobyerno dyan, ikulong lahat eh. O ikulong lahat dyan. Hindi nga sila pumapatay, pero umusga sila, walang hanggan yung umusga tayo. Lalo yung tatay nila, porque na ng tatay nila nagda-drugs, ex-convict yung tatay nila, tapos nung nakalaya yung tatay nila, hindi niya matanggap yung tatay niya. Sabi niya ng anak sa tatay, hindi kita kilala.
Wala akong tatay. Wow, ang tindi naman. Porket na ex-convict yung tatay mo. Hindi mo matanggim yung tatay mo. Kaya ganyan. Kahit ex-convict. Ako nasasaktan akong ganun. Nasasaktan ako. Kuha ko yung yung tatay na yun. Masasaktan ako. Sabi ko, bakit ganun? Bakit yung anak ko? Sinusumpa ako. Purkit nakakulong ako, nakadrugs ako, kaya gano'n. Purkit na nakapatay ako, sinusumpa ako ng anak ko, kaya gano'n. Bakit gano'n? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Dapat isumpa mo yung umuusga eh. Umuusga ng tao, mapang-usga. Oo nga, pag ganyan, malinis ka nga. Doon na ako nagagalit eh. Napakalinis niya. Kung umusga siya sa mga yung tinuturing nilang masama, umapatay, nagda-drugs, di ba? Drug pusher, kung umusga sila, ay ganyan. Magnanakaw. Ayun ang sinasabi ko sa inyo. Happy Father's Day sa inyong lahat. Sana po wag nyong bababayaan yung sarili nyo. Alagaan yung sarili nyo para mahaba ang buhay nyo, para masama muli yung anak nyo o kaya apo nyo. Ganun. Happy Father's Day sa inyong lahat yan.